mga salamin na nakakatawa sa iyo. Naghahalongkat si Nina sa lumang attic ng kanyang lola nang may makita siyang kakaiba, isang maalikabok na velvet box na may mga gintong letra na nagsasabing, "Tingnan ang daigdig sa iyong paraan." Sa loob, isang pares ng salamin. Hindi pangkaraniwan, ang mga ito ay may umiikot na lilang mga kwadro, kumikinang na mga lente ng bahaghari, at maliliit na bituin na nakaukit sa mga gilid. Matanda, ngunit medyo cool, sabi ni Nina, pinadula sila. Umikot ng isang beses ang attic, pagkatapos ay nagbago ang lahat. Nang tumingin si Nina sa salamin, kumindat pabalik ang kanyang refleksyon at nag-dance move. Sa ibaba, ang kanyang aso na si Max ay nakasuot na ngayon ng isang maliit na suit at nagsalita sa isang British accent. "Magandang umaga, Madam Nina. Kukunin ko ba ang iyong mga buto ng almusal?" Humagikik si Nina na halos madapa siya sa kanyang anino na may pansit na paa. Sa paaralan, ang mga bagay ay lalong naging magulo. Ang kanyang guro, si Amy Prickles, ay mayroon ng higanting mga tainga ng kuneho at kinurot ang kanyang ilong na parang sumisinghot ng mga karot. Lesson sa math ngayon, Scarot. Ang mga problema sa matematika sa Pisara ay nagsimulang sumayaw ng tsa-tsa, sumisigaw ng mga sagot. 2 plus 2. We're 4 fabulous friends. Ang buhok ng kanyang matalik na kaibigan na si Zara ay naging dilaw na spaghetti, at ang mga lalaki sa klase ay tumalbog na parang Jollibean sa halip na maglakad. Maging si Principal Stone, ang pinakamahigpit na taong nabubuhay, ay naging isang higanting pinya na sumasayaw sa disco. "Okay ka lang ba?" Tanong ni Zara, pinapanood si Nina na gumulong-gulong sa sahig habang tumatawa. "I'm more than okay," sabi ni Nina, inayos ang salamin. "Nasa cartoon heaven ako." Sa tanghalian, ang kanyang sandwich ay kumanta ng duet kasama ang kanyang kahon ng juice. Sa panahon ng ang mga basketball ay lumutang na parang mga lobo at lahat ay naglalaro ng tag habang nakasakay sa mga imaginary dragon. Ngunit pagkatapos, may kakaibang nangyari. Muli niyang nakita ang kanyang refleksyon sa salamin sa hallway. Sa pagkakataong ito, itinago ang tunay niyang mukha, napalitan ng cartoon version na may malagugli na mga mata at umiikot na pisngi. Saglit na nakaramdam ng pagkahilo si Nina. "Siguro, pahinga." Tinanggal niya ang salamin. Bumalik sa normal ang lahat. Walang bunny ears, walang pansit buhok, walang dancing math. Zara pa rin si Zara, aso na lang ulit si Max at si Amy Prickles. Bumalik sa pagiging masungit. Bumaba ang tingin ni Nina sa salamin at ngumiti. Ibinalik niya ang mga ito sa velvet box at bumulong. "Ililigtas kita para sa tag-ulan at nakakainip na mga klase." Then she giggled and skipped off, already imagining what cartoon pizza delivery man might look like. Punchline, pinakamahusay. Salamin, kailanman.